Ang pelikula ay nakatakda sa taong 1912 sa London. Ito ang panahong hindi pa pinapayagan ng mga kababaihan na bumoto sa Inglaterra. Sila ay napipilitang mamuhay sa nakakahiyang kalagayan. Walang pagpipilian sa kanilang mga trabaho o kontrol sa kanilang sariling buhay. Dito natin nakikilala si Maud Watts, isang babaeng may edad na 24. Nagtratrabaho siya ng mahabang oras sa isang pabrika ng paglalaba, kung saan lagi siyang nanganganib na masaktan o magkasakit, kapalit ng mababang sahod. Ang tanging pag-asa at kapanatagan niya ay ang kanyang mahal na asawa na si Sunny at ang kanilang maliit na anak na si George. Isang araw, iniutos ng kanyang amo na si Norman kay Maud na maghatid at kumuha ng ilang labada. Sa simula ay nag-aatubili siya dahil hindi ito bahagi ng kanyang trabaho. Ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Sa kanyang paglalakad, napatigil siya nang makita ang ilang damit pambata sa bintana ng isang tindahan. Habang tinititigan niya ito, biglang may lumitaw na mga kababaihan na naghahagis ng mga bato sa bintana at sumisigaw ng boto para sa mga babae. Sila ay isang grupo ng mga aktivistang suffragette na lumalaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Nabigla si Maud nang makita ang kasamahan niyang si Violet sa hanay ng mga militante. Gayunpaman, natakot siya sa gulo at dali-daling umalis mula doon. Kinabukasan, sa trabaho, lumapit si Norman kay Violet at sinimulang pag-alitan siya dahil hindi raw maganda ang kanyang trabaho. Sinubukan pa niyang sibakin si Violet, ngunit mabilis na pumagitna si Maud at sinabi na may kailangang kumpunihing makina upang mailihis ang pansin ni Norman. Kalaunan, nilapitan ni Violet si Maud habang sila ay nag-iisa at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanya mula sa pagkakatanggal. Ipinakilala rin niya si Maud sa kanyang 12 taong gulang na anak na si Maggie, na magtatrabaho rin sa pabrika ng labada kasama nila. Sa sumunod na eksena, dumating si Alice Houghton, asawa ng isang miyembro ng Parliamento, sa labas ng pabrika upang magbigay ng mahalagang anunsyo. Hinihikayat niya ang mga kababaihan na magpatutuo sa harap ng Parliamento upang ipaglaban ang kanilang karapatang bumoto. Agad na sumang-ayon si Violet, umaasang mapapabuti ang mundo para sa kanyang anak na babae. Hinikayat niya si Maud na sumama o kahit makinig man lang sa kanyang talumpati. Ngunit tumanggi si Maud. Iginiit niya na ang pagwasak ng mga bintana at pagsigaw sa kalsada ay hindi marangal na mga gawain. Pag-uwi niya, nadiskubre niyang nahihirapan sa paghinga si George, kaya't dinala niya ito sa isang malapit na batika. Ang batika ay pinapatakbo ni Edith Ellen, isang kilalang lider ng mga aktivista sa lugar na mahigpit na binabantayan ng pulisya. Sinuri ni Edith ang kalagayan ni George ngunit tumangging tanggapin ang bayad para sa gamot. Maya-maya, ang mga pulis na palihim na kumukuha ng litrato ng mga babaeng pumapasok at lumalabas sa batika ni Edith ay nakuhanan ng litrato si Maud. Inakala nilang siya rin ay maaaring aktivista. Kinabukasan, pagbalik ni Maud sa trabaho, natuklasan niyang inaabuso ni Norman si Maggie, at siya ay nabigla. Sinadya niyang gumawa ng ingay, kaya't napilitang tumigil ang manyak. Lumalabas na si Norman ay minsan na ring inabuso si Maud noong nakaraan, kaya't bumalik ang mga masakit na alaala para sa kanya. Dahil dito, tuluyan na siyang nagbago ng isip tungkol sa pagsali sa kilusan. Nilapitan niya si Violet at sinabi na dadalo siya sa Parliamento upang makinig. Bagay na ikinatuwa naman ni Violet. Sa susunod na eksena, dumating na ang araw ng testimonya ni Violet tungkol sa mga mahihirap na kalagayan ng mga kababaihan. Nagpa siya ring dumalo si Maud, na hindi nagustuhan ni Sunny. Gayunpaman, tiniyak niya kay Sunny na wala siyang balak magsalita at makikinig lamang siya kay Violet. Pagdating niya sa Parliamento, nabigla si Maud nang makita niyang may pasa si Violet mula sa pambubugbog ng kanyang asawa. Sinabi ni Alice na hindi pakikinggan si Violet kung magpapatutuo siya sa ganitong kalagayan. Kaya't lumapit ang dalawang babae kay Maud para humingi ng tulong. Sa una, nag-aalangan si Maud, pero nang ipinaliwanag ni Alice na kailangan lang niyang basahin ang isang papel, pumayag din siya kalaunan. Pagkatapos nito, humarap si Maud sa mga ministro ngunit sobrang kinakabahan siya upang magsalita. Upang matulungan siyang magbukas, nagsimula silang magtanong tungkol sa kanyang buhay, at ikinwento niya ang kanyang malungkot na nakaraan. Ibinahagi niya na ang kanyang ina ay nagtrabaho rin sa pabrika ng labada at namatay nang si Maud ay 4 na taong gulang pa lamang. Nagsimula siyang magtrabaho doon sa edad na 7 at inilarawan kung gaano kababa ang kanilang sahod kahit 3 beses ang kanilang trabaho kumpara sa mga lalaki. Nang tanungin siya ng isang ministro kung sinusuportahan niya ang karapatan ng kababaihang bumoto, inamin ni Maud na hindi niya ito gaanong napag-isipan, dahil pakiramdam niya ay naipit siya sa buhay na hindi niya kayang takasan. Ngunit inamin niyang unti-unti niyang nararamdaman na maaaring may ibang paraan ng pamumuhay. Nakisimpatya ang ministro sa kanyang kalagayan at sinigurong malalaman nila ang resulta ng pagdinig sa lalong madaling panahon. Ilang araw ang lumipas, nagtipon ang mga suffragette sa labas ng Parliamento, sabik na malaman ang resulta ng pagdinig. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan.
Inihayag ng isang tagapagsalita na ang pagbabago sa batas para sa karapatan ng kababaihang bumoto ay tinanggihan. Dahil dito, napasigaw sa galit ang mga kababaihan at nagkaroon ng kaguluhan sa lugar. Subalit sa kalaunan ay napigilan sila ng mga pulis. At inaresto si Maud kasama si Edith at Violet. Paglaon, sa istasyon ng pulis, inusisa si Maud ng isang inspector na nagngangalang Steed. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya suffragette, ngunit hindi siya pinaniwalaan at ikinulong siya. Habang nasa kulungan, nakilala ng tatlong kababaihan ang isa pang aktivista na si Emily Davison, na nag-hunger strike dahil sa hindi makatarungang pagkakaaresto sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa isang linggo pagkatapos, nang sa wakas ay pinalaya na ang mga kababaihan. Napansin ni Maud na lahat ng pamilya ng mga nakalaya ay dumating para salubungin sila, maliban sa kanya, na nagdulot sa kanya ng lungkot at pag-iisa. Pagbalik niya sa bahay, galit na sinalubong siya ni Sunny. Sinabi niya ang kahihiyan na dulot ng mga kaguluhan, kaya humingi ng tawad si Maud at nangako na hindi na ito mauulit. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan siya ni Violet sa isang lihim na pagpupulong na pinamumunuan ni Emmeline Pankhurst, ang leader ng Women's Social and Political Union. Sa simula, tumanggi si Maud dahil nangako siya sa kanyang asawa na hindi na siya sasali sa ganitong mga aktibidad. Ngunit sa huli ay nagbago ang kanyang isip. Kasama sina Violet at Emily, tumungo siya sa lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong. Hindi nagtagal, lumitaw si Pankhurst sa bintana at nagbigay ng nakaka-inspire na talumpati. Hinihikayat ang lahat na patuloy na ipaglaban ang kanilang kinabukasan. Subalit hindi nagtagal, natuklasan ng mga pulis ang pagpupulong at nagmamadaling dumating sa lugar. Si Pankhurst, na protektado ng kanyang mga taga-suporta, ay nakatakas. Samantalang si Maud at ang kanyang mga kaibigan ay muling inaresto. Sa pagkakataong ito, hindi sila kinulong ng mga pulis ngunit ihinatid sila pauwi gamit ang police van. Pagdating ni Maud sa bahay, nadatnan niya si Sunny na galit na naghihintay sa kanya. Galit na galit ito dahil muli siyang pinaratangan ng kahihiyan, at pinalayas siya nito sa bahay. Nakiusap si Maud na makita si George, ngunit ayaw siyang pagbuksan ni Sunny ng pinto. Wala siyang magawa kundi humingi ng tulong kay Violet, na nakahanap ng murang dormitoryo na maaaring tuluyan ni Maud. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Maud sa pabrika ng labada. Mas naging mahigpit ang pagbabantay ng pulisya habang patuloy na lumalakas ang kilusan ng mga kababaihan araw-araw. Isang gabi, inilathala ng pahayagan ang mga litrato ni Maud at ng kanyang mga kaibigan. Formal na idineklara siya bilang isang suffragette. Dahil dito, naging tampulan sila ng kahihiyan sa kanilang mga kapitbahay at pamilya. Nang bumalik si Maud sa trabaho, nilapitan siya ni Norman habang may hawak na pahayagan at tinanggal siya sa trabaho. Punong-puno ng galit na matagal na niyang kinikimkim. Sumabog si Maud at idiniin ang isang mainit na plancha sa kamay ni Norman. Dahil sa insidente, muling inaresto si Maud at dinala sa istasyon ng pulis. Doon, nilapitan siya ni Inspector Steed. Inalok siya ng kasunduan, palalayain siya kung magiging especially iya siya para sa pulisya at ibibigay sa kanya ang mga plano at galaw ng mga suffragette. Mabilis na tumanggi si Maud sa alok ng inspector, ngunit iniwan nito ang kanyang impormasyon sakaling magbago ang isip ni Maud at saka siya pinalaya. Sa mga sumunod na araw, nagpasya ang mga kababaihan na gumawa ng mas matinding hakbang upang makuha ang atensyon ng publiko. Sa panahong ito, natutulog si Maud sa isang abandonadong simbahan na nagsisilbing lihim na taguan ng mga aktivista. Minsan, palihim rin siyang nagpupunta upang makita si George, na malungkot at naghahanap sa kanyang ina. Sinimula ng mga kababaihan ang pagbomba sa mga kahon ng koreo at pagputol sa mga linya ng telepono upang maparalisa ang komunikasyon sa London. Naniniwala ang mga pulis na ang mga aktivista ang nasa likod ng mga aksyong ito ngunit hindi nila makahanap ng ebidensya upang patunayan ito. Isang araw, nagpasya si Edith na isagawa ang isang napakadelikadong plano para bombahin ang Parliament Villa, ngunit tumutol si Violet. Sinasabing masyadong malayo na ang kanilang ginagawa. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Maud, ngunit hinawakan ni Violet ang kanyang tiyan at isiniwalat na siya ay buntis. Pagkarinig nito, niyakap siya ng mahigpit ni Maud at hinimok siyang mag-ingat para sa kanyang sarili at sa bata. Sa sumunod na eksena, bumalik si Maud sa kanilang tahanan dahil kaarawan ni George. Kumakatok siya sa pinto, ngunit laking gulat niya nang hindi siya papasukin ni Sunny. Pilit siyang pumasok at nadiskubre ang isang mag-asawang nandun para ampunin ang kanyang anak. Nagmamakaawa si Maud kay Sunny na huwag ituloy ang pag-ampon. Ngunit sinabi nito na pagod na siya sa pagpapalaki ng bata at sa pagharap sa kahihiyang dulot ng aktivismo ni Maud. Sa narinig, nagsimulang umiyak si Maud at ibinigay ang regalo kay George para sa kanyang kaarawan. Hinimok niya itong huwag kalilimutan ang kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit. Pagkatapos nito, wala nang ibang mawawala pa kay Maud at lalo siyang naging radikal. Mas nakibahagi siya sa mga militante at sumama sa mga mapanirang gawain ng kilusan. Isang araw, gumawa si Edith ng isang homemade bomb.
at kasama sina Maud at Emily, pinasabog nila ang Parliament. Nagdulot ito ng malaking iskandalo, na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 babae. Sa mga sumunod na araw, tinorture ng mga pulis ang mga aktivista at pilit silang pinaamin, ngunit hindi ito naging epektibo. Nanatiling tahimik ang mga kababaihan at nagsimula silang mag-hunger strike bilang protesta sa kanilang pagkakaaresto. Sa ika-5 araw ng pag-aayuno, pinilit silang kumain gamit ang tubo sa kanilang ilong. Ngunit matindi ang kanilang paglaban sa ganitong pagtrato. Nang malaman ni Inspector Steed ang nangyayari, labis siyang naawa sa mga kababaihan. Ipinagbigay alam niya ang Barber Ikong pagtrato sa kanilang mga nakatataas at nagbago ang pagtrato sa kanila. Pagkatapos nito, patuloy na tumanggi sina Maud, Edith, at Emily na umamin. Kaya sa huli ay pinalaya sila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ilang araw matapos nito, ni-raid ng mga pulis ang punong himpilan ng kilusan at inaresto ang 6 na aktivista. Dahil nabigo silang makakuha ng sapat na atensyon, nakaisip si Edith ng isang matapang na plano upang magpahayag ng direkta sa hari. Nagpasya silang dumalo sa Epsom Derby Horse Race, kung saan dadalurin si Haring George V. Plano nilang tumayo sa harap ng mga kamera na may dalang mga karatula at bandilang nagsusulong ng karapatan ng kababaihan na bumoto. Naglaan ng ilang araw ang grupo upang maghanda para sa kaganapan. Gumagawa ng mga bandila at karatula upang suportahan ang kanilang adhikain. Makalipas ang ilang panahon, dumating ang kanilang pinakahihintay na araw, at labis ang sigla ng mga kababaihan para sa kaganapan. Ngunit nang pumunta si Edith sa isang pantry room sa kanyang bahay, sinamantala ng kanyang asawa ang pagkakataon upang ikandado siya sa loob. Masyado nang mahina si Edith dahil sa gutom mula sa kulungan, kaya labis siyang nag-aalala sa kanyang kalusugan. Kahit na sinusuportahan niya ang mga aktibidad ng kanyang asawa hanggang sa ngayon, ayaw niya itong hayaang mapahamak. Nang hindi samipot si Edith sa napagkasundo ang lugar, mag-isang nagtungo si Maud at Emily sa racetrack. Samantala, dumating si Inspector Steed sa abandonadong simbahan at natagpuan ang isang pahayagan tungkol sa Derby Race. Napagtanto niya ang nangyayari at nagpasya siyang pumunta roon upang pigilan ang mga aktivista. Nagkat ang eksena sa racecourse na puno ng mga manonood. Nakita ni Maud at Emily ang hari at sinubukang pumasok sa paddock. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila pinayagang makapasok ng isang gwardya. Hindi sila nakarating sa royal sector. Ngunit tumanggi si Emily na sumuko sa kanilang plano. Sinuri niya ang lokasyon ng stand ng hari at mga kamera ng media, at sumiksik sa gitna ng mga tao. Labis na nag-aalala si Maud para sa kaibigan at hinabol siya. Magsisimula na ang karera nang dumating si Inspector Steed sa lugar. Hinahanap ang mga aktivista. Sa hindi inaasahang pangyayari, tumayo si Emily sa unahan ng racecourse. Sa lugar nakitang-kita siya ng hari, at tumalon sa harap ng isang kabayong tumatakbo ng mabilis. Isinigaw niya kay Maud na huwag sumuko at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Sa kasamaang palad, nabangga siya ng kabayo at kalaunan ay binawian ng buhay habang hawak ang isang bandilang may nakasulat na karapatan ng mga kababaihang bumoto. Lubos na nasaktan si Maud sa pagkawala ng kaibigan at lumisan sa lugar na umiiyak. Pagdating niya sa London, nagtungo siya sa laundry factory kung saan matiyag ang nagtatrabaho si Maggie upang suportahan ang pamilya. Sinalba niya ang bata at dinala sa bahay ni Alice Houghton, kung saan ligtas itong makakapagtrabaho. Sa huling eksena, nalaman nating ang pelikula ay nakabase sa tunay na mga pangyayari sa Britanya. Malawakang naibalita ang pagkamatay ni Emily, na nagdala ng internasyonal na atensyon sa laban para sa karapatan ng kababaihan. Libu-libong kababaihan ang dumalo sa kanyang libing. May dalang mga puting lilis, at nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko. Ipinagpatuloy ni Maud at iba pa ang kanilang aktivismo. At noong 1918, nakamit ng mga kababaihang mahigit 30 taong gulang ang limitadong karapatan sa pagboto sa Britanya. Ang kanilang pakikibaka ay nagbunga noong 1928, nang ipinagkaloob ang pantay na karapatan sa pagboto sa bansa. Pagkatapos nito, isa-isang nagbigay ng karapatan sa pagboto ang ibang mga bansa, at naging nangunguna ang Britanya sa pagkilala sa panlipunang katayuan ng kababaihan.